Kailangan ng PMS ng motor. Medyo clunky na yung shifting. Ano lang to, quick rides bawal. Medyo po quick rides, basta pa uwi lang. CB pahabol. CBR CB150R. So yung data sa iniisip kong bilhin instead tong FT15. Kaso parang out of stock na siya dati. Wala ka nang makita, o baka nag-discontinue na ata. Parang nag-discontinue na ata sila ng production yan. Isa pang tinitingnan ko is GSX S150, yung kakompetensya ng MT-15 sa segment. Yan yung mga tinitingnan ko dati, naked bikes, bago ako bilhin si MT-15. Okay si MT-15 trip ko yung pagkakadesign sa kanya, pogi. Ayun nga lang, medyo nagsisisi ako kasi dapat pala tumalon na ako sa mas mataas na sisi. Beginner pa lang ako nung binili ko to. Talaga literal nakakakuha ko lang ng lisensya sa ako bumili ng motor. And kung may ma-advise man ako sa mga bagong bibili ng motor, bilhin nyo na yung pinakamataas na cc na gusto nyo. Kung ano lang naman, kung mahilig ka sa performance, pero kung looks, wala kang problema kahit ano yan. Kung anong pinaka-trip nyo na itsura ng motor, goods na yan. Pero kung performance ang hinahanap nyo, kung sa pinakamatas na sisi na kaya nyo bilhin, ako nung bumili ako nito, yun na yung a week after nag-announce na Kawasaki Bajaj na madi-discontinue ang Dominar. Sisi na ako nun kasi pwede na akong bumili ng Dominar at nag-Dominar na ako. Pero anyway, okay lang naman kasi yung ganito hindi mabigat. Konsuelo na lang sa sarili ko na dapat nag-Dominar na ako, pero sige, okay na yan, tanggapin na natin. Tapos nito lang mga nakaraan. So ako naman, iniisip ko yung kalagayan ng OBR ko. Kaya isa sa mga
wise life decisions. Pinag-iisipan ko ngayon ay bakit hindi ako kumuha ng scooter? Mag-aangkas pala ako. May OBR pala ako. Hindi ko naisip yun. So ngayon, pinag-iisipan ko bumili ng scooter. Kaya gustong bumili ng scooter para sa comfort ng aking OBR. Okay, balik tayo kay MT-15. MT-15, fuel efficiency. Efficient. Very efficient. Try ko na dito 55 kpl. 55 kpl. Isabela yon, Isabela. Ako lang. 70 kilos siguro. 70 kilos. Rider lang. Hanggang Isabela. Kabatuan. Tingnan nyo na lang kung gaano kalayo yun. A day before, pagpagas na ako. So, nagamit ko pa siya dito sa Metro Manila. Bago yung actual na ride. Tapos parang kakabawas lang ng first bar ko. Kakabawas lang ng first bar ko nung nag-ride ako kay Isabela. Ngayon, yung fuel consumption na ginawa ko, yung computation ko doon, full tank method. So prior pa magpagas, full tank ko na. Ang pinagas ko ay 51 octane. Yun naman, feel ko kaya siya matipid. Kasi ano siya 51 octane lang kinarga ko. Hindi ako nag 95. Pero supposedly 95 dapat. Dahil sa compression ratio ng MT-15. Pero 91, yun, nag 91 octane ako. Doon siya umabot ng 55. Tapos ang piga-piga ko pa noon is pigang ganyan. Tapos yan, bitaw na. Coasting na. Tapos gano'n lang din ulit. Ganyan lang ang ginagawa ko nun. Kung makarating ng Isabela. Tapos takbong 50 to 60. 60 to 70, mga ganun. Napabot ko siya ng 55. Yun yung pinakamatipid na nakuha ko kay MT-15. Pinakamagastos naman ay nung unang gamit ko sa kanya pagkabili, pinakamagastos yun, puta. Tapos parang nag-ano ko dun, 36 kilometers per liter. Puta, nagulat ako. Pero yun naman kasi ang driving habits ko nun, since beginner ako, ganyan, naka second gear lang ako. Tapos kahit maluwag, pinakamataas ko na third gear. So, talagang piga ako para maabot ko yung speed na gusto ko. Kaya siguro magastos. Full tank method din ginawa ko para ma-compute yun. 36 kpl. MT-15 din.
Unahin na natin yan. Tapos, kaya ako naman, ang main reason talaga kung bakit binili ko sa MT-15. Ang angas niya, pare. Nung napanood ko to sa Jawmoto, tinest ride ni Sir Jaw. Tangina, lupit. Pogi. Pero yung idea nung MT-15, yung model na MT, Master of Torque, nalaman ko lang kay Raz Biggs. Kasi alam ko meron siyang MT-07 dati. Ay, alam ko, until ngayon naman eh. Pero basta meron siyang MT-07, tas puta na, kinaumaling ako na, sa torque, kupit. Kupit, putang ina. Master of Torque, angas, putik. So ako naman, alam ko naman di ako makabili ng MT-07. Pero isa yun sa pangarap kong big bike. Hindi pala ano. Yun talagang pangarap kong big bike. MT-07. So yun na nga, hinataw ni Razzie Binks. Putang ina, lupit. Doon ako unang na-inlove sa MT-07. O sa MT lineup in general. Putang ina, may truck pala sa kabila, sa gilid ko, gagi. Kabado 20. Ayoko talaga natatabihan ng truck. So yun, after ko mapanood yun kay Razzie Binks MT-07, nakahanap ako ng iba pang MT videos, Master of Torque, hanggang sa napanood ko yung kay Sir Jaw MT-15. So yun ang pinakapasok sa budget ko. Yun na nakita akong bilhin, yun na naisip kong bilhin. Angas nga na, putang ina, may pagdaro ata tong MT-15 na to. Ayun, nung mga ilang araw rin ano yun, ninanamnam yung MT-15, putang ina. Pogi! Wala akong masabi. Well, features ko lang, syempre mabibiting ka pagdating sa features kung mahilig ka sa maraming tech. Hindi naman tech itong motor na to, maski naman yung big bike na MT-07 hindi rin ganun ka-techy. Wala nga yung sleeper clutch eh. Pero I think kaya walang sleeper clutch yon para mapangatawanan pa din yung pangalan na Master of Torque. Kasi alam ko mas malakas ang torque kapag walang sleeper clutch. Pero yun nga, hindi kasing durable ang clutch slippage mo pag walang sleeper and assist clutch. Isa sa mga mabababang model ni Yamaha gaya nito MT-15, andito yung yung SLA, sleeper SCA pala, sleeper clutch assist. Dito yun. Pero pagdating sa mga higher model, MT-03, MT-03 hindi ko sure kung meron din. Pero MT-07 wala, yun sure ako. MT-03 alam ko wala siyang VVA. Pero ito MT-15 meron. Putang ina, ang daming truck, gagi. Ano naman nangyari dito?
Yawa. So yun. Ang pinaka-trip ko kaya gustong gusto ng MT-03. Pero ano, recently, gusto kong bumili ng scooter. Kasi, meron akong OBR. And then, MT-15, hindi naman siya design para mag-angkas ng passenger. Pag inaangkas ko, naawa ako syempre sa OBR ko. Kaya gusto ko bumili ng isa pa, scooter. Itong pinaka-weird dito sa Marcos Highway, pinapayagan nilang tumawid yung mga galing sa Philinvest Homes. Napaka-weird talaga ng napaka-weird nitong Philinvest Homes na to. Makikita niyo dyan, nakasara. Nakasara. May gutter. Tapos pagdating doon, binuksan. Kaka-traffic dito ako dahil sa mga nagsasakay dyan sa Mercury Drugs. Tsaka meron ding mga makukulit na tricycle tumatawid dyan, tumatagos sa barrier. Lupit eh. Welcome to Antipolo. Oh, di ba? Solid. May tao pa sa barrier. May footbridge ka na. May elevator pa yung footbridge mo. Solid talaga. Pero gusto nila challenge, di ba? Gusto nila tumawid talaga dito sa baba. Sige, hayaan nyo na. Wala na tayong magagawa dyan. O, tingnan mo yan. Tingnan mo yan O, Bajaj. O, di ba? Puta lupit. Tumatagos. O, di ba? Panis. Puta, ano yun? Diba? Weird as shit. Inang tricycle yan, tumatag sa barrier. Yoko, behave ako. Ikaw na lang, boss. Kulit tayo. Nalipat-lipat ng linya. So, yun mag-rant lang ako. Mula dun sa Philinvest kanina. Pati dyan sa may Masinag. Weird talaga dito sa Antipolo, ewan ko ba. So, ang aking mga content, wala pa naisip na mga content talaga eh. Pero siguro mga daily kamote encounters, road review, re-review tayo ng mga daanan, call out sa mga sa mga nakaupo, sa mga may kayang tugunan ng ating mga reklamo, diba? Reklamo. Kung halimbawa, may nadaanan tayong lubak na medyo delikado na, yung tipong
Pag nadaan siya talagang puputok yung gulong ng sasakyan mo kaya masisira yung shocks. Mga ganun ba? Na kahit anong problem or concerns sa daanan na makakapag-cause ng accident. Itong kulit ginawang terminal yung bike lane. Hi! Haya! Gaya nun, malalim-lalim yon. Ang weird, di ba? Ang patag ng daan, napakaganda, tapos biglang may ganon. Hayop na yan. Dito nilagyan na ng barrier. Dati walang barrier yan. Ang malupit, tumatagos sa mga motor dun. Pati tricycle, tumatagos sa pedes. Ayun putik, tinumba na yung tinumba na. Weird na mga tao dito. Mautak, madiskarte o talongges Ngayon, so far ilang months na ba ako? Pero lagpas 1 year na ako 1 year and 6 months. So far wala pa akong naging major problem dito sa motor ko. Every 1,000 to 1,500 change oil, sama filter, oil filter. Ano pa ba? Wala, yun lang siguro ang pinaka major kong gastos dito yung boss, singit ka lang, mamaintindihin. Yung fork tsaka handlebar, bumengkong kasi. Naipit ako sa sa L3 tsaka jeep. Nag-serve yung jeep, puta, nahagip ako. So dun tumawab lang naman ako, pero handlebar niya tsaka fork tsaka yung ibang mga parts niya dun sa suspension, fork, mga ganun, ball race, di ko sure kung ano yun, basta nakalista naman. So yun, pinalitan ko yun, bumili akong bago. Yun lang naman major na naging ko sa kanya, major gastos ko sa kanya. Tapos kasa lang din yung gumawa. Syempre, since yun, sa levers kasama yan sa pinalitan. Pero pagdating sa makina, overheating, nagbabawa, wala naman wala kang magiging problema talaga
Para ka lang naka-sniper. Ako, sniper nga yung makina nito eh. Kung ano lang din, kung ano ba, para ka naka-sniper pero naka-big bike yung itsura. Yun lang naman yun. Nakagawa na masyadong gastos dito. Hindi pa nabubuksan yung makina. Mga nadadrop ko na yun nga lang, syempre may history na to ng drop. Kasi na-drop ko na to ilang beses din. Beses na din. Pero yung pagka-drop ko hindi yung bagsak kong bagsak. Dahan-dahan lang naman. Naalalayan ko, nilalapat ko na yung pa ako. Joke. So doon ko natatapusin ang vlog. Bye bye.